Tara muna sa Costco. Medyo gabi na ulit dito at pasok na uli bukas. Madilim na oh. Kung napansin nyo guys, ayan, naambo na pala. Medyo dito lang muna yung vlog ko. Hindi pa uli ako lumalayo-layo. Kasi nga ano, nangyari. Kasi malamig pa, tsaka nag-uulan. Katatapos lang nung winter, ngayon ay spring, naantay ko lang mag-summer. Then may mga plano kaming puntahan. May plano kaming mag-picnic. Kasama ko uli si Nalea, yung nasa Suri, yung mga kaibigan natin babae doon sa Fish Factory. Actually, plano ko silang interviewin. Para magka-idea kayo, isa-isa ko silang interviewin. Para magka-idea kayo kung ano yung buhay ng isang fish factory dito. And at the same time, kung paano sila nakarating dito sa Canada. And baka for sure may mga makakasama pa kaming iba kasi may plano kaming mag-picnic. And at the same time, dahil magsa-summer na naman, plano naming pumunta dun sa night market, yung iba pang mga pasyalan dito pag pasok nitong summer. So yun nga, abangan nyo yung mga susunod naming vlog. Gusto ko mas maganda yon, hindi yung puro lagi na lang tayong ganito na nasa bahay, na dito sa sasakyan. Ang ginagawa ko, sinasagot ko na lang yung mga tanong ng mga subscribers natin na nasa comments na hindi ko masagot-sagot nga. Kagaya guys nito, may nagtanong sa akin habang nagpapainit tayo nitong sasakyan. Sagutin ko muna to. Actually, nagme-message sa akin to na before sa application niya marami siyang tanong, nasasagot ko naman hanggang sa sobrang saya niya. Sabi niya, "Sir, praise God, makakarating na ako dyan sa Canada." Nagulat ako, talagang planado na yung pagpunta niya dito. Ito yung message naman niya ngayon. Biglang nag-back out daw yung employer niya. So ito yung message niya sa akin, "Sir, good day po, pwede po bang magtanong? Nag-back out kasi yung employer namin, pero may valid working visa na kami na nakatatak sa passport. Valid po siya till July 2025. Pero pwede kayang maka-enter ng Canada? Nag-back out na si employer. Nire-report po ba nila yun sa immigration? Salamat po sir. I'm from Taiwan po sir. Salamat po. Bala ko kasi maka-enter na lang ng Canada, tapos may kamag-anak naman po. Bali dun muna ako while hanap ng LMIA. Salamat sir." So yun yung unang tanong. And then may isa pang tanong, sabay ko na silang sasagutin kasi para isang vlog na lang. Ito yung tanong niya, "Sir Perds, magkakaproblema po ba sa future PR application kung tatakas ka dito sa work mo sa Taiwan?" So bali may dalawang tanong tayong sasagutin ngayon guys. Yung isa, may visa na, nag-back out yung employer, tinatanong niya kung pwede pa siyang maka-enter ng Canada kasi yung visa niya naman hanggang 2025 pa, since ngayon is 2024. Nag-back out yung employer kung hindi ba siya maharang sa immigration. And then yung isang tanong, may na siya, may employer na dito. Actually nangyari na rin sa akin to Plano niyang takasan yung employer niya, yung company niya sa Taiwan, para makapunta siya dito sa Canada. Kalimitan po kasi ang nangyayari diyan sa Taiwan, ganito, ayaw pa hanggang mag-resign, ginigipit, malapit na yung flight, hindi pa sila matuloy-tuloy papunta rito kasi nga wala pa rin yung last day nila, hindi pa ibinibigay ng company. So kaya yun yung sasagutin ko ngayon. Punta lang tayo sa Costco kasi ilang oras na lang ba, 1 kalating oras na lang magsasara na yung Costco. So doon ko na lang siya sasagutin siguro sa parking lot ng Costco. Magdadrive muna ako guys, tara samahan niyo ako. So first, sagutin muna natin yung nag-back out daw yung employer niya. Tinatanong niya kung pwede pa rin ba siya pumasok ng Canada kasi yung visa naman daw niya is hanggang 2025 pa. Ang masasabi ko po sa inyo niyan, ito po ay base doon sa mga nakausap kong tao at even doon sa mga group na may mga nag-post na rin yan dito sa Filipino Aspirant in Canada at doon sa iba't ibang group dito na ganyan yung naging sitwasyon. May mga nakausap po akong ganito. Iba-iba po yung naging karanasan nila. Merong nag-back out na yung employer. This is from Taiwan din. So ang nangyari, nag-back out na yung employer, pero ilang days na lang, parang 3 days na lang yung flight niya. So nung nag-back out yung employer, tumuloy siya dito sa Vancouver din. And then nakapasok pa rin siya ng Canada
nakapasok siya ng Canada, hindi pa na i-report nung employer niya yung kanyang pagba-back out. So nakapasok siya, naka-enter siya ng Canada. Ngayon nga lang, wala na siyang trabahong dinatnan. Ngayon, yung kanyang status dito nung dumating siya, may work permit siyang hawak pero wala siyang trabaho. So anong nangyari, naghanap pa po siya ng panibagong LMIA para magkaroon siya ng trabaho. Nakapasok siya ng Canada, nabakante siya ng ilang buwan din bago siya nakahanap ng trabaho. Ngayon, yung isa naman na experience ng kababayan natin, nag-back out yung employer niya, pero ang alam ko hindi 3 days before the flight yon. Medyo mas mahaba-haba pa yung panahon, siguro ilang weeks pa. Nag-back out na yung employer niya pero may flight na siya. Ngayon, ang nangyari, sinubukan din niyang pumasok ng Canada. Ang nangyari, yun nga yung sabi dun sa group na mga nababasa ko, same situation din ang nangyari. Pagdating niya dito, hindi siya inisyuhan ng working permit. So ayun yung tinatawag na airport to airport ang tawag nila doon. So pagdating niya dito sa Canada, from airport ng Vancouver, pinauwi siya ng Pilipinas. So ganun po ang nangyari. So kaya madaming nagsasabi, pag ganyan yung sitwasyon is napaka-risky. Pwede kayong sumugal. Kahit magtanong po kayo sa group, yung ganyang sitwasyon, ganun yung mga sagot na makukuha ninyo. Sabi nga nila, napaka-risky niyan. Pwede kang tumuloy para malaman mo yung sagot do sa tanong mo kung ikaw ay makakapasok ng Canada. Kasi nag-back out na yung employer mo. Ang nangyari na-report na pala ng employer sa immigration na cancel na. So yun nga po, dun sa nagtatanong kung nag-back out na yung employer, kung pwede pa bang tumuloy, dalawa po ang mangyayaring pwede nyong gawin. Pwede kayong tumuloy or hindi na. Pag tumuloy kayo at nakalusot kayo, pwede kayong dito na maghanap ng employer kasi nakapasok na kayo sa loob ng Canada. Pero kung hindi kayo makapasok, ang mangyayari, sayang naman, nag-resign kayo sa Taiwan, darating kayo dito, ang mangyayari, pagdating nyo dito, pauwiin lang kayo ng Pilipinas. Yan po ay base sa lahat ng mga nabasa ko sa iba't ibang group dito na nasa same situation ninyo. At the same time, dun sa mga nakausap ko po na kababayan natin na naging ganyan yung sitwasyon. Kaya napaka-risky po. Yan po ang masasabi kong sagot doon sa nagtatanong kung nag-back out na ba si employer, kung pwede pa rin ba siyang tumuloy papunta dito sa Canada. Ngayon po, sagutin naman natin yung nagtatanong kung pwede daw bang takasan niya yung kanyang employer, yung company niya sa Taiwan, para makapasok dito sa Canada. Sabi nga niya, hindi ba daw magkakaroon ng problema sa future PR application kung tatakasan niya yung employer niya sa Taiwan para makapunta dito sa Canada. So malamang sa malamang, kagaya niya yung naging sitwasyon ko at ibang kababayan natin na ganun din yung tanong dito sa Taiwan-Canada pathway. Marami ako nababasang ganyan tanong natatakasan na daw nila yung employer nila sa Taiwan para matuloy dito sa Canada. So ang mga nagiging cases ng mga ganyan, yung sitwasyon nila is ganito po. May kontrata sila sa employer nila dyan sa Taiwan, sa company nila dyan, and then ang nangyayari, hindi pinapayagan na sila mag-resign. Pero ang totoo po niyan, sabi ko nga sa kanila, doon sa mga nagtatanong sa akin, basahin nyo yung kontrata ninyo. Dahil madalas naman at kalimitan naman ng kontrata dyan sa Taiwan, ng mga company as factory workers, allowed naman po tayo mag-resign, hindi nila tayo mapipigilan. Hawak natin ang passport natin. So anytime pwede kayong mag-resign, pwede kayong umalis sa company ninyo. Magbigay lang kayo ng at least 1 month na palugit. Kalimitan naman po dyan sa mga agency dyan sa Taiwan, hindi naman antemano, next week flight mo na, bukas flight mo na, hindi naman po ganun Binibigyan naman talaga nila tayo ng 1 month to resign para po maka-schedule yung flight natin, at the same time makapagpaalam tayo ng maayos sa company. Ngayon, kung hindi kayo papayagan ng inyong mga company, kagaya ng ginawa nila sa akin dati nung company ko, hindi ako pinayagang mag-resign. Actually hindi pinayagan, iniipit nila at ang dami nilang hinihinging kung ano-ano sa akin. So ang ginawa ko po noon, nagsumbong ako sa CLA, nagsumbong ako sa CLA noon. Nasabi ko ayaw nila akong payagang mag-resign. Pero sa totoo lang po, ito i-share ko na rin sa inyo, marami tayo ditong mga kababayan
sa Taiwan na nag-Canada, nag-Poland, and ang nangyari po, ayaw silang payagan ng kanilang company. Ang ginawa po nila, tumakas sila kasi hawak naman nila yung passport nila. As long as dala mo yung ticket mo pa Canada, dala mo yung ticket mo pa Poland, ganun po ang ginawa nila. Ngayon kilala kong gumawa ng ganun dito, mga PR na po, wala naman pong naging problema. Ngayon i-share ko na rin sa inyo. Ang plano ko kasi that time, nung iniipit nila ako, ayaw nila akong pag-resignin. Samantalang ang dami nilang hinihingi. Actually hindi naman sa ayaw kong pag-resignin, ang dami nilang hinihingi. Humihingi ng kontrata nung papasukan ko sa Canada, humihingi ng kung ano-ano, ganito, ganyan, ganan. Samantalang tinawagan ko lahat yung mga napaalis nung same agency ko na dito na sa Canada, na nasa Poland na. Tinanong ko sila kung hinanapan ba sila, hiningan sila ng ganito, ganan. Sabi nila wala, nag-resign lang kami 1 month o then punta na dito sa Canada, punta na sa Poland. Sabi ko, ba't ako kung ano-anong inihingi? Kasi nga po that time, ang daming nagre-resign sa company namin dahil sa bulok na sistema. That time, ang daming umaalis sa company namin dahil nga nung nagka-COVID, ang dami ng hindi magandang karanasan at pagtrato. Tapos ang daming mga taong iniipit pag aalis, magre-resign. Kaya ayaw nilang, kumbaga, kailangan ng tao. So sabi ko, yun, alam ko na yung dahilan bakit iniipit nila yung pag-alis ko. So that time sabi ko nga, may plan B ako. Kung hindi nila ako papayagang mag-resign, naka-ready na yung gamit ko, dala ko yung ticket ko, babiyahe ako, pa-flight ako, papunta ako dito sa Canada. Pero dahil nga sabi ko, last option ko na yung CLA. So nung nag-report ako sa CLA, wala silang nagawa. Ang ginawa nila, tinawagan nila ako, ba't daw ako nag-report pa sa CLA? Sabi ko, kasi ayaw nyo akong payagang mag-resign eh. And then sabi naman nila sa akin, bawiin ko daw yung sumbong ko sa CLA, papayagan na nila ako mag-resign. So binawi ko yung sumbong ko sa CLA, tapos pinayagan na nila ako mag-resign. Pero para sabihin ko nga po sa inyo, marami po akong kakilala na gano'n ang ginawa. Hindi na po nag-resign kasi nga naipit na doon sa sitwasyon, naipit na doon sa, nagahul na sa oras. Pero yun naman po ang nangyari, nakarating dito, hindi naman sila nagkaroon ng problema sa future application nila ng PR. Pero just make sure na bago kayo umalis dyan sa Taiwan, makuha nyo na lahat yung mga certificate ninyo, certificate of employment, ini-issue naman yan eh. Pwede naman kayo humingi niya kahit di pa kayo nagre-resign. Yung mga kung ano-ano pang kailangan nyo certificates, makuha nyo na. Kasi baka magamit nyo din yan in the future. Pero ang totoo po niyan, ang isang number 1 na ipinapasa dito pag kayo mag-apply ng PR is yung experience nyo doon sa field of work nyo dito. For example, ito, hindi ko na ilalayo yung istorya. Factory worker kayo dyan. Pagdating nyo dito is farm worker. Pagdating nyo dito is food counter. So hindi na related yung factory nyo dito sa farm. So kung mag-apply kayo ng PR application nyo, ang hanapin is farm experience, hindi na yung factory experience. So wala na po yun, hindi nyo na ipapasa. So hope na nakatulong guys itong topic natin today para masagot yung tanong ng dalawang nagtatanong. Yung isa, yung nag-back out yung employer, at yung isa is yung ayaw payagang mag-resign. So planong tumakas do sa employer. So marami pong ganyang karanasan do sa Taiwan. Yung iba nagbaback out ng employer. Hindi lang sa Taiwan, kasi yung ibang kilala ko sa Pinas, papunta na rin dito, nag-back out ng employer eh. So sugal po kung pupunta pa rin kayo, tutuloy pa rin kayo, or hindi nyo na itutuloy yung inyong pagpunta rito. Kasi baka masayang yung pamasahe nyo, 100,000 din naman, 80,000, 90,000 yung back and forth. And then doon naman sa nagtatanong kung pwede siyang tumakas, sana nasagot ko yung tanong ninyo, kabayan. Don't forget to subscribe, like, and share this video para doon sa mga susunod na magtatanong nito. Ang totoong purpose ko po kasi nito, kaya sinasagot ko yung mga tanong nyo, paulit-ulit lang po yung mga tanong. So ang ginagawa ko itong mga video to, instead na sagutin ko sila sa text or sa tawag, sinesend ko na lang yung video. Kaya lang marami tayong kababayan ang talagang akala nila is for views. Hindi nila alam, wala na akong time sumagot sa message at saka sa tawag. Panoorin nyo na lang po to para kahit paano may natutunan kayo. See you guys sa next vlog. Pupunta muna ako sa Costco, madilim na dito. I love you all, God bless, bye bye.